Kaya, lahat ng pagmamahal mula sa 2 oras mo. Iyon daw ang tagal para kumalat ang balita tungkol sa meet and greet ni Alexandra Ella sa Glorieta sa buong Filipino tennis Twitter bago pa man mag-lean up ang isang tagahanga. At narito ang kakaibang bahagi, wala namang ibinibentang tiket. Gayong Miyerkules sa Glorieta Activity Center sa Makati City, ang Globe Telecom, ang brand na pumirma kay Ella bilang ambasador taon pa bago siya naging pangalan sa bawat tahanan, ang nag-host ng libreng event. Walang ticket master countdown. Ang detalye ng registration ay patuloy pa ring inaayos noong nakaraang linggo. Gayunpaman, sold out in 2 hours, arin ang kumakalat dahil naiintindihan ng lahat na nagulit nito kung ano ang ibig sabihin nito. Isang 21 anyos na nasa labas pa ng top 100 noong isang taon ang malapit nang pumasok sa isang shopping mall sa sariling bansa. At ang buong bansa ay handa na mag-ayos sa pagdating niya. 6 na araw bago ang Miyerkules na iyon, lumabas si Alexandra Ella mula sa center court ng Wimbledon bilang unang Filipina sa kasaysayan na umabot sa 4th round ng isang Grand Slam. Natalo siya sa round na iyon kay Jasmine Paolini ng Italy sa 3 set, nanalo sa gitnang set bago nawala ang laban sa ikatlo. Ilang araw pagkatapos, bumaba siya sa Ninoy Aquino International Airport, kung saan ang Arrivals Hall ay naging parang stadium. Naroon mismo si Philippine Olympic Committee President Bambo Tolentino para personal na batiin siya. Iyon ay ilang araw na ang nakalipas. Gayong Miyerkules, oras na ng buong bansa. May tanong na tahimik na tinatanong ng tennis tungkol kay Ella sa buong taong ito, at hindi ito ang inaasahan mong tanong. Hindi na kung kaya niya pang talunin ang mga top players. Nalampasan na niya ang 7 sa kanila. Kadalasang pinakahuli, ang defending Wimbledon champion na si Iga Swiatek sa center court sa straight sets. Ang tunay na tanong ay kung kayang taglayin na isang 21 anyos ang bigat ng buong bansang projection nang hindi siya nabibigo. Si Ons Jabeur ay nagsalita na tungkol sa partikular na pressure na pagiging mukha ng isang rehiyon kaysa sa simpleng manlalaro. At ang Filipino fanbase ay minsan ay masyadong malakas at siksikan kaya nagdulot ito ng logistical headaches sa mga tournament na hindi handa sa dami. Si Novak Djokovic, nang tanungin tungkol sa mga nagkukumpulang tao kay Ella sa Australian Open noong Enero, ay sinabing good problem to have, isang diplomatikong sagot sa isang komplikadong sitwasyon. Ang pagbuhat ng isang bansa ay regalo at pasanin na dumating ng sabay. At ang tunay na kwento na Miyerkules ay kung kaya ni Ella na hawakan ang dalawa nang hindi nahuhulog ang isa. Para maunawaan kung bakit nagiging ganito kalakas ang ingay na isang simpleng mall appearance, kailangan baliktanawin ang 5 buwan na humantong dito. Magsimula sa Wimbledon mismo. Defending champion, 3rd round, center court, Sabado na hapon sa London. Napanalunan ito ni Ella sa tiebreak pagkatapos ay tuluyan niyang kinuha ang second set. Pagkatapos, sa pakikipag-usap sa ABS-CBN sa Tagalog, binanggit niya ang isang disenyo na lihim na idinagdag ng kanyang team sa kanyang racket bag na hindi sinasabi sa kanya. Sinabi niyang talagang nagulat siya. Isang maliit na detalye, pero maraming sinasabi ito tungkol sa kanyang pagkatao. Katatapos lang niyang talunin ang isang defending Grand Slam champion sa pinakamalaking stage ng sport at sa parehong hininga, na-disarm siya na isang maliit at personal na bagay. Sa susunod na round, natalo siya kay Paolini sa 3 set. Pinakamahusay na Grand Slam result ng kanyang karera, 6-figure na premyo, at isang flight pauwi sa isang bansa matagal nang naghihintay sa kanya bago pa man maging headline ang resulta. Palawakin ang lens at hindi na mukhang isolated pick ang London. Noong Enero, siya ang headline na inaugural Philippine Women's Open sa Rizal Memorial Tennis Center, ang unang WTA tournament na ginanap sa lupaing Pilipino. Noong Pebrero at Marso, umabot siya sa quarterfinals sa Dubai, kung saan bawat laban niya ay sold out. Nang makalaban niya si Coco Gauff doon, sinabi ni Gauff pagkatapos na naglaro na siya sa tournament na iyon sa loob ng maraming taon pero kailanman ay hindi niya nakitang ganoon ka-full ang stadium. At hindi pa siya ang tinutukoy tungkol sa kanyang sariling laban. Pagkatapos ay Indian Wells noong Marso, kung saan libo-libong fans ang naghintay sa lamig hanggang pasado 2:00 ng gabi para sa isang second round match. Ang kanyang practice sessions ay nakakaakit na mga tao na katulad ng kay Carlos Alcaraz at Venus Williams sa kalapit na courts. Bumalik sa Melbourne noong Enero, ang kanyang first round match ay inilagay sa mas maliit na court at ang mga fans ay nagsiksikan laban sa bakod dahil hindi inasahan na organizers ang dami. Iyon ang 5 buwan na pattern na talagang tinutukoy na sold out in 2 hours na headline. Huminga ka sandali dahil mahalaga ito, sa loob ng humigit kumulang 6 na buwan, mula sa paghohost ng unang WTA tournament sa Pilipinas hanggang sa pag-abot ng isa sa kanila sa 4th round ng Grand Slam sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa. Hindi yon normal na timeline para sa isang sport na ganito katanda sa isang bansang bago pa rito. Kaya naman mas mahalaga ang Miyerkules kaysa sa isang ordinaryong mall appearance.
Sinabi mismo ni Filipino sports journalist TJ Manito, ang bansa ay matagal nang nagugutom para sa susunod na Manny Pacquiao. Isang tao na ang mga laban ay nakakapagpatigil ng trapiko at nakakapag-iwan ng mga lansangan. Tama ang pagkakaprem. Hindi lang mula Wimbledon, Dubai, o Miami breakout noong nakaraang taon ang Pilipinas naghihintay. Maragal na. At ngayon, sama-sama at walang boto, napagpasyahan na ng bansa na tapos na ang paghihintay. Ang Miraculous ay hindi ang fans na natuklasan si Alexandra Illa. Ito si Illa na matutuklasan sa loob ng isang mall sa Makati kung ano na talaga ang ibig sabihin niya sa kanyang bansa. Ang mga boses sa paligid niya ay nagsasabi na parehong kwento. Si Andy Roddick sa kanyang podcast ay nagsabi na ito ang uri ng kwento na dapat ipagdiwang na tennis dahil mabuti ito para sa sport. Ang executive ng BNP Paribas Open ay nagsabi na malugod nilang tinatanggap ang mga tao na dala ni Ella at aktibo nila itong ipinapakita. Mga miyembro ng British Royal Family ay kabilang sa mga nag-react publicly sa kanyang Wimbledon win kasama ang tennis royalty tulad ni Billie Jean King, Venus Williams, at Maria Sharapova, isang childhood idol ni Ella. Iyon ang kwarto kung saan nakatayong ngayon ang isang 21 anyos mula sa Manila. Ang tunay na stakes na Miraculous ay hindi tungkol sa Miraculous mismo. Ilang araw pagkatapos ng Glorieta appearance, si Ella ay babalik sa hard court sa Mubadala EC Open sa Washington. Pagkatapos nito ay Canadian Open, Cincinnati, at US Open sa huling bahagi ng Agosto. Pero wala sa mga iyon ang talagang dahilan na Miraculous. Ang Miraculous ay ang bansa na personal na sinasabi sa kanya kung ano na ang desisyon nila tungkol sa kanya. Nang sa gayon, kapag lumabas siya sa hard court sa Washington, hindi siya nag-isa. Kasama niya ang isang mandato. Ang mandatong iyon ay wala pang 6 na buwan na ang nakalipas. Ito ay itinayo, pinagtibay at ibinigay sa mga yugto. Isang stadium sa Manila noong Enero, mga sold out sa Dubai noong Pebrero, packed na court sa Indian Wells noong Marso, center court noong Hulyo, at ngayon sa pinakapamilyar na setting, isang ilang kilometro mula sa kanyang kinagisnan. At dumating siya pauwi hindi bilang walang talo. Ang pagkatalo kay Paolini ay 3 set, nanalo siya sa gitna bago nawala sa ikatlo. Isang tunay na pagkatalo, 6 na araw pa lamang na maganap ang fan meet, ang kanyang pinakahuling laban. Hindi pa siya nagsalita ng haba tungkol sa nararamdaman niya, at hindi ito maglalagay ng salita sa kanyang bibig. Ang masasabi ay ang kanyang flight pauwi ay nakabook bago pa man maganap ang laban. Lagi niyang balik umuwi. Hindi lang niya alam kung darating siya bilang 4th round Grand Slam player o higit pa. Dumating siya bilang ang una at nagpakita pa rin ang bansa sa airport at magpapakita pa rin sa mall dahil hindi naman talaga ito naghihintay na tropeo. Naghihintay ito sa kanya na umuwi. Kaya balik tayo sa pangungusap na paulit-ulit na ibinabahagi ng lahat. Sold out in 2 hours. Sa totoo lang, hindi iyon tama. Walang ibinebenta. May mall activity center sa Makati, isang registration table, oras ng programa, at isang 21 anyos na lalabas mula sa isang pinto kasama ang security at prepared remarks na malamang ay kanyang lalayo rin. Wala talagang naibenta at lahat ay naubos na noon pa. Iyon ang mas tamang bersyon na headline. Napagpasyahan na ng matagal bago pa ang Wimbledon, sa pagitan ng Miami breakout noong nakaraang taon at isang freezing night sa Indian Wells ng libo-libong tao ay tumangging umalis. Kung gusto mong makita kung paano magpapatuloy ang susunod na kabanata, ang Washington Hardcourt Swing, Canadian Open, Cincinnati at US Open, mag-subscribe at i-on ang notifications dahil wala nang tahimik na mangyayari. Bawat laban mula rito ay may dala ng stadium na atensyon, maging Grand Slam court man o practice session sa outer court na walang inasahang mapupuno. Iyon ang tunay na binago ng Wimbledon run na ito. Hindi lang ito nagdagdag ng resulta sa kanyang resume. Inilipat nito ang laki na kwarto kung saan siya naglalaro. At ang isang bansang matagal ng tahimik na umaasa sa isang sandaling tulad nito ay hindi na alis mulang gayon hanggang Flushing Meadows. Anuman ang mangyari sa hard court na iyon, nagsisimula ito sa isang mall sa Makati ngayong Miyerkules ng gabi. At hindi na ito nangangailangan ng tiket mula pa sa simula.